Pinagpalang araw po para sa ating lahat at welcome ulit tayo sa ating bagong episode. Ito po sa Payong Kapatid! At isa sa mga tatalakayin pa rin natin na continuation ng last time natin is depression at isa sa mga dahilan ay ang burnout. No? Parang sa panahon kasi ngayon, sobrang dami, ang bilis, digital era, so parang emails, yung even mga texts, minsan even the social media platforms, sometimes causes us burnout na parang people are expected to have immediate access with everything info. Minsan yung work din, napakabilis magtrabaho ngayon. So, mga kuya, paano ba natin ito susolusyonan? Tulis. Mas maraming trabaho kasi ngayon kaysa nung araw. Natatambakan ka, masyado ka maraming mga pending, ganyan. Tulad ako, marami pa akong gagawin sa bahay. Kailangan i-meet yung mga tao. Kahit na ako, nalilito kung paano ko solusyon. Kasi sa dami kasi, madaling magsabi, ipaprioritize ko ito. Pero pagdating ng panahon, mga deadline, hindi rin nasusunod eh. Paano nga ba yun, Kuya Bong? Ang totoo niyan, yung yung pahinga, nothing to do with yung walang ginagawa eh. Kasi rest is not in the absence of work, but in the presence of God. Ang importante, every day, meron tayong set na energy and grace na binigay ang Diyos. At doon lang sa agenda niya for the day. Kapag marami tayong ibang agenda, yun ang nakakapagod. Yun ang nagsisira sa atin. Kasi maraming agenda eh. Pero kung ang agenda mo, yung agenda lang ng Diyos, sapat yun. Kasi Jesus, gusto mo yung agenda na, alam niya, ilang years lang siya. Pero yung agenda niya, very specific on every day, every day he welcomes na. Parang ito yun. Kunyari, Mark 1:35, early in the morning, he went to a solitary place to pray. And people were clamoring and saying, nasaan siya? And the disciples were saying, we've been looking for you. Diba? Sabi na, people are looking for you. Kung ako yun, kaya pastor ako, people are looking for me. I need to minister to them. Diba? Pero ang ginawa, ang sagot niya, no. We will go to another town. Bakit? Kasi I am called to preach there also. So, maliwanag sa kayo agenda ng Diyos for the day. I'm not here to stay for a certain place dahil gusto-gusto ko ng tao. Meron akong pupuntahan, doon ako sa susunod na stasyon. Doon ako pinapupuntahan ng tatay ko. Hanggang sa makarating ako sa Jerusalem. Na kahit napapatayin ako doon, pupunta ako doon kasi yun yung schedule. Kaya kahit kay Lazarus, kung namatay si Lazarus and he was very close to Jesus, yung mga kapatid, he stayed for another 2 days. Kasi bakit? Kasi he has to accomplish what glorifies his Father. So yung agenda, very clear. Pag nawala ka na sa agenda mo, you're dead. Doon ka mabe-burn out. Kasi yung sinasabi mo, you have to know the schedule of God. Yeah. The Lord's schedule for you. Yes. Paano mo gagawin yun? Yeah. Kasi, So, ito ako, personal ko to. I'm not saying perfect ako dito ha. Baka ma-misinterpret ninyo ako. Pero basically, at least, siguro batting average, sabihin na natin 80%. Ito yung jar. No? Meron nag-illustrate nito one time. May jar. Andito yung mga bato, malalaki, buhangin, tubig. Sabi niya, may kita nyo yung jar, may space. Nilagyan niya ng bato na malalaki. Puno na. Sabi niya, is this full? Sabi, yes! Ganun sila. No, sabi niya, this is not yet full. Nilagyan niya ngayon ng sand. Pumasok yung sand. You see, there's still space. Tapos biglang sinabi niya, is this full? Yes! Sabi nila, no, this is not yet full. Kinuha yung tubig, binuhos. Napuno yung jar. Yan, now it's full. It's full. So, pero pag inuna niya yung buhangin, hindi na magkakasya. Yung rock na malalaki. Pag inuna niya yung tubig, mahirap mo ilagay. So, ang punto, first, identify your major rocks. Mga big rocks na tinatawag sa atin, di ba? Identify your major rocks. And the rest, additional lang yon if you still have time. Di ba?
hanggang mapuno yung talagang schedule mo. Kasi sa akin, basic lang ako, yung yung big rocks ko for the day, yun lang. Pag natapos ko na yon, relax na ako. Lahat extracurricular activities. Pang ano na lang yon, pang pasaya na, palabok, mga ganyan, di ba? Hindi naman masama yun. Kaya nga, kahit ako, nung naging pastor ako, I did my own schedule for study, na para ako nasa school. Pag patak ng 7 o'clock, ang topic ko, 7 to 9, MWF, ang topic ko, halimbawa lang, bibliography. Ayan. Tapos yung susunod naman, church history. Ganon, di ba? So, 8 to 9. Tapos 9 to 10, Christian living. Tapos Tuesday naman, TTH, ganun din. Meron ding at dalawa lang. So, at least may 9 units ako everyday. Sa isip ko, no, for the period of 6 months. Kasi, kailangan naka-semester ka din. Ayaw ko mag-trimester, tama lang semester. Di ba? Para alam mo rin na tapos ka na. Kaya hindi nakakasawang magbasa kasi palit ka ng subject. Hindi yung, ako nag-create ng discipline ko sarili. Tapos from 10 o'clock, time to minister. Basta gising ko 4 o'clock for prayer, for and the rest is na partner. So, tapos ko na yung Bible study, lahat naturo, tapos na, uwi na, then, binata pa naman ako noon. So, ako lang iniisip ko, wala ako iniisip na iba. So, sa bahay, ako lang mag-isa, gano'n. Time management po talaga is very important. Yes, tsaka crucial yung, yung priorities. Yes. Kaya nagturo ko sa minsan na sabi, ingatan mo yung 8 to mo. Siyempre, magkaiba naman kami ng style ng buhay, di ba? Mape-pressure ka, parang, hindi ako ganyan. Totoo yun. At initially, hindi talaga siya nakakatuwa. Initially, parang nakaka-stress, nakaka-rigid. Pero the moment you develop the discipline, dun gaginhawa na yung buhay mo. Kasi alam mo na pagdating ng ganito oras, personal, di ba? How I wish. Gano'n, di ba? Totoo kasi may mga control. Siyempre, pag may boss ka na, mas mahirap na. May boss ka na, meron ka ng, may mga nagdadagdag na, sa'yo, palatuntunan. But I still keep my, yung my sanity by just fixing on my major rocks. Ang problema ko lang nakikita kasi meron ka nang nakaset na priorities, yan. Tapos, in a day, may mga sisingit dyan. Uy, kailangan ito, very urgent ito. So, it's a question of yung what is important, what is urgent. Mga iba kasi important, mga iba urgent. Yes. Ano unahin mo? Kaya may quadrant yan, naalala nyo. Yung important but not urgent. Important but urgent. Yung Q1, important, urgent. Important, not urgent. Tapos, non-important but urgent. Tapos, merong mga non-important, non-urgent. So, na yung last, hindi mo yan priority. Ang importante yung important and urgent. So, yun ang major rocks mo. Tapos, yung important but not urgent, okay na tapusin na yun. Yung non-important na urgent, hindi ko rin siya masyadong inuuna kasi minsan yung urgency na yan, kasalanan mo yan. Hindi ko naman kasalanan yan. Di ba, nag-procrastinate ka ngayon, dadamay mo ako, di ba? Kaya hindi kita, dyan. Hindi ko, tutulong ako sa'yo pag may extra time pa ako. Parang ganun. Para pag may, a birthday ng misis mo, bring wife to dinner. Oh, urgent yan. And important. Ang galing Next time, papayag. Okay. Okay, sige. Kasi paano hindi magiging urgent? Alam kami, hindi mo alam birthday na ito. Kaya, ini-schedule in advance. Ang isang nakakatuwa, kahit yung exercise ng rest, yung Sabbath, uunahin mo yan ilagay eh. Ipa-plot mo muna yan. Kasi ang gagawin natin, ipa-plot natin yung rest kung may matira pa. Hindi, unahin mo yung rest. I-plot mo. So, mo naman nakuha yan? Si God. When He created man on the 6th day, ano susunod? Rest day. Naka-plot na siya kagad. Labor code talaga, mandatory ang rest day pass. Yes. So, yun. Kaya unahin mo yung rest day. Mag-set ka na ng rest day. Tapos, lahat yon mag-iikot na doon, magre-revolve na doon 6 days. So, to yung Kuya Bong, kasi minsan kaya ka talaga na-burnout kasi hindi ka marunong magpahinga. Yes, kasi rest is trusting in God. Kaya pag di ka nagtatrust, kasi isip mo, yung provision mo, dahil sa gawa mo. Hindi ang provision natin galing kay God.
So you need to follow that. Pero ayun po, ngayon po meron tayong caller na gustong magpatulong. Caller na siya, Caller hindi na siya na sulat. siya. Hindi na siya Digital kapatid era. on the street. Bago. Yan lang kumbaga variety. Mga varieties tayo. Innovative. Innovative, di ba? Ayan, kasi nagpapatulong siya. Paano daw ba hindi ma-burn out? Yan, maraming mga katanungan. Pero ayan, tatawag siya ngayon. Sige, sige. Ayan. Ayun, Uy. Yan. Hello po. Hello po. Hello Dito po. kami sa Payong Kapatid. po. Sige, mag-usap kayo ni Pepper, ha? Ayan, isa pa. Okay. Hello po. Welcome po dito sa Payong Kapatid. Magandang araw po. Po ako. Yes po, malinaw po. Ano pong pangalan nila? Ako po sila Lane. Thank you po mga ate kuya sa pag-accept ng call ko. May lang po sana akong advice. Yes, maraming salamat po muna sa pagtitiwala sa Payong Kapatid na magbigay ng advice sa inyo. Pero ano po ba yung kinakailanganan nyo ng advice? Sobrang burnout ko na po kasi. Parang di na talaga kasya yung oras ko. Kumbaga, actually nasa bahay lang naman po ako, doon lang naman po ako nag-work. Kaso po talagang, syempre asikasuhin mo pa yung gawain sa bahay, tapos yung mga anak mo, yung asawa mo. Tapos kahit work from home ka, talagang, parang sobrang sikip talaga ng araw-araw. Kaya, parang araw-araw din po akong, burnt out na. Tapos may isa pa po kasi, marami rin po akong creative professional po kasi ako, marami rin po akong gustong gawin sana na syempre po dahil may pamilya na din, saka may ibang priorities. Yun nga po, kumbaga, naaano na siya, hindi ko na nagagawa. Yung gusto ko sanang gawin, yung mga, kaya lalo po akong nababurnout. Yung parang meron pong at the back of your mind na sana ganito yung pwede mo sanang nagawa, parang ganyan. Kaya lang talagang kulang na po talaga sa oras. So, parang lagi lang po akong pagod araw-araw. Yun po. Grabe, no? Feel you po. Same. Naintindihan ko kasi pag work from home ka, parang feeling mo, dami mo oras, pero dagdag trabaho. Sige, papaliwanag sa'yo ni Kuya Erwin paano gawin. Kasi work from home yan eh. Lito na po Meron akong dalawang anak. May days na work from home sila. Napapansin ko, pag work from home, talagang ino-observe nila yung time. Hindi ko sila pwedeng disturbin kahit nasa bahay sila. So, they maintain discipline, which I think is good. I-maintain mo lang yung discipline mo. At unahin mo yung mga priorities mo, tulad ng sabi ni Kuya Bong. And kung nahirapan ka na, tawagan mo si attorney. Bakit po ako? Taga-kalendaryo. EA? Ayan. Hindi, ang totoo niyan, talagang you have to have a calendar. Hindi masama yun. Mag-set ka talaga. Ngayon, ano yung mga necessary sa buhay mo? Of course, your spiritual being. Diba? Unahin mo yan. Pangalawa, physical being. Kaya kasamang exercise. And sa awa ng Diyos, di ba? I've been consistently exercising, di ba? Oo, kahit pa paano, di ba? So, sunod doon, siyempre, kasama sa schedule mo yung personal development mo. Kahit, huwag ka titigil mag-aral, huwag ka titigil matuto. No? Keep on learning. Kasi the moment you stop learning, you stop leading. So, kailangan tuloy-tuloy yun. Then, total may plano ka naman, meron ka ng mission, may vision, klaruhin mo yun. Kaya, pati sa pamilya, anong plano mo? What do you want to see your children and parang demonstrate or how they are to live. So, i-demo mo yung character na yon. So, ipa-prioritize mo rin yon. May part ng training yon. Tapos yung, yung asawa mo. Sabi mo, may asawa ka eh. Di ba? Kasi kasama yun sa schedule mo, priority mo yon. Yung paglingkuran yung asawa mo. Crucial yon. So, lista mo lahat yung una, parang to-do list mo for the day. Ang mga non-essentials na hindi naman din urgent, yun, yung Korean drama, yan, mga Netflix. Kasi nakakaubos ng oras yan. Reels, yung pagtingin sa Reels, nakakaubos ng oras yan.
pati sa pamimili. Kaya ang pamimili, pinoprograma yan. Pinoprograma yan. Kunyari kung 30 minutes ako dito, i-set ko na ito yung para kailangan bilhin, ito yung ganang bilhin. Hindi mo kailangan pindutin agad yung add to cart. Pag-aaralan mo pa yan, pag-pray mo pa yan, para alam mo paano sistema niyan. Yun. Paano ka makakatipid. Lahat yung pinag-aaralan yun. So, in other words, pinaplano yon. Kasi if you fail to plan, you are already planning to fail. Okay? So, crucial yon. Kapart yun sa pag-schedule. Ngayon, yung exercise nakakatulong yun. No? Sabi ko nakakatulong yun physically. Kaya yung iba nababurnout kasi may chemical imbalance chemical imbalance. So, minsan nawawalan ka ng yung energy. Yan. Crucial yun. So, yun. So, social life. Wag ka mag-connect lamang sa platform. It's good to ask, makipag-usap kasi once in a while sa tao. Kasi kailangan natin yun. Kaya si Jesus, He grew up in wisdom, in stature, in favor of God and of man. Kompleto, balansado yung kanyang intellectual life, yung kanyang yung physical life, yung kanyang spiritual life, at saka siyempre yung kanyang social life. So yun ang mga major, yun ang mga big rocks mo na kailangan mong clarify. And of course, yung mission mo to be God's witness to wherever you are. Pwede niyo mag-follow-up question? Sige po. Anya ka pa pala. Kasi kasi po yung kanina, nakikinig po ako sa inyo, nagsabi niyo po yung mga quadrants. Paano po pag sobrang dami ng quadrant 1 na urgent and important, parang nakakapagod po. Tapos kung yung magpapasaya po sa akin na para ma-relax naman ako yung not urgent, not important, kailan ko pa po siya masisingit? Yun, ang dindi, no? Nakatingin ka na naman sa Ang tambalang. Sige na. Ay, ako na next. Sa akin yung bola. Yun. Minsan parang naisip ko, no, parang feeling natin important kasi feeling natin tayo lang yung kayang gumawa. 'Di ba? Pero when it comes na, let's say, family, when it comes to family, remember that we are not the only member of the family. Parang I've learned this recently na, hindi lang ako yung anak. Minsan, kapatid ko din anak eh. So I can delegate that my concerns to my family. Pwede bang ikaw ganito? Pwede bang ikaw ganyan? So you have to delegate task. Minsan naman, we feel that it is important. Siguro parang it's a matter of clear definition what is important and what is urgent. Siguro para sa akin, it is about the work. Yan. Kapag work yan, tapos may deadline yan, that is urgent, important. Pero parang I have to think then in a way na para siya maging less burden sa akin is I have to do it at least not on the deadline para hindi siya tatambak. So minsan may ganun parang kung madami yung quadrant mo, parang ganda nung sinabi ni Kuya Bong kanina na before the week, practice mo yung Sabbath mo. And I've learned that recently, lot of burnouts, a lot of depressive moments na I do have wellness day. I do call it usually Wellness Wednesday, pero minsan namumove, ganun talaga. Pero mahalaga lang is dapat may isang araw ka. Either isang araw na, because back then I thought na ang Sabat ko dapat sa church Pero in church, you're also serving in the Lord. Although it is not saying na hindi yun rest. I would say that sometimes you also have to pursue your passions, parang ganyan, to learn about things, yan. So, naglalaan ako ng isang araw at least. Para if I feel na parang hindi kasya, okay, I will go to the Sunday para family day, church day, yan. Pero nevertheless, at least spend one time para yun yung non-negotiable mo dun sa kalendaryo mo. And then, i-clarify mo dun sa sarili mo na talaga bang importante to? Sino ba yung kailangang taong dapat attendan nito? Baka naman kasi important siya because I feel overwhelmed lang or baka kailangan ko siyang gawin kasi I feel pressured by others. Baka naman I feel important kasi I feel important tong task na to kasi there's something to do with the work. Diba? Remember na yung promotion din naman in terms of work is not from our being but from God. Diba? Kung hahayaan naman ng Panginoon na ma-promote ka, hindi naman hahayaan ng Panginoon na para magdusa ka, mag-roll ka na lang just to compromise your rest day. Tandaan natin na ang Lord naman, bibigay niya sa'yo kapag alam niyang kaya mo at karapat-dapat naman yun So, priority and clear definition of boundaries, I would say. Siguro ang ganda yung yung sinabi mo.
yung mga non-negotiables. Ibig sabihin, something that you cannot delegate. For example, kami, I cannot delegate being a husband to my wife. Alam nga sabihin ko, ikaw muna ang mag-asikaso sa asawa ko. Hindi ako pwede. Ako yung asawa eh. Na? That's something I cannot delegate. So, yung pagiging tatay ko, I cannot delegate that to anybody. I need to be there. Di ba? Kaya, yung mga, yung mga pwede kong i-delegate mo. Di ba? Yung hindi mo kaya, hindi pwedeng i-delegate dahil ano siya, parang ikaw lang yon. Yun ang unahin mo. Yun ang mga priorities. You cannot just delegate to someone, maging nanay ka sa anak ko. Kaya yung iba na yaya nag-aalaga eh. Tuloy na hindi na nakikita yung growth ng kanilang anak properly. Yan. Kaya crucial yan. Siguro parang priorities kung what is important in life. Parang minsan kasi we tend to parang accept a lot of things na, sige, okay lang. Pero, Tama. sino ba yung nasa-serve ng purpose? Remember, we cannot save the world. Parang ganon. Dapat, I've recently saw someone, a lawyer, talagang dami niyang work, ganyan, pero hindi siya naging close sa family niya. And then later on, he died. Hindi mo na maipas. Hindi, tsaka yung spiritual mo, delegate mo ba yan? Hindi, di ba? It's between you and the Lord eh. Hindi mo pwede delegate yan. So, yun, talagang mga priorities yan. Basta hindi mo ma-delegate, priority yan. Yung pwede ka mag-hire somebody, okay na yan. Hire mo na lang. Mas mura yan. Di ba? Ayun. So, Sometimes yun din po, Kuya Bong, yung nagiging problem. Meron din tayong minsan na character na sobra natin gustong kinokontrol yung mga bagay-bagay. And it's not just only not trusting God, but also yung mga tao pala sa paligid natin, pwede rin pala silang kumilos. Na yun yung tayo, ay, hindi, sige, ako na lahat, baka magkamali kasi ng gawa. You're not trusting those people anymore around you. Minsan nagiging attitude natin yan. burden. Yes. That's very good. Okay. Tama no, Kuya. Very good. Oo, okay ako dyan. This the group. Now, what can you say? Gregory del I agree 100%. Praise God. Ay, priority. Tsaka yung sinabi mo, na yung mga non-negotiables. Yun ang ilagay mo sa important. Ayan, Ate Lelaine. Sige, may katanungan ka pa ba? Thank you sa mga advice. Ako, salamat. Sana nakatulong talaga sa iyo. And I hope that yung mga nanonood din, nakatulong din sa inyo to. Kasi I hope na makarelate din kayo doon sa mga dinadaanan. Itong mga pinapayo namin. Huwag niyo isipin na kami exempted dyan. Dumadaan din kami dyan. Oo. Oo nga, kasi curious nga. Ay, Ayun, ako. sorry. At saka mo Sorry pala. po, akala namin hanggang dulo po kayo. Kapatid on the street. Totoo na po ito. Totoong babay. Maraming salamat. Salamat sa iyo. Pagdasal ka po Salamat sa iyo. namin. Maraming salamat po. Yes. Ayan. Ayun nga, naku-curious lang din po kasi ako, Kuya Bong, kay Ate Hana. Siyempre, yung trabaho niya, di ba po? May sarili siyang problema, problema niya pa yung problema ng ibang tao. Ang galing, no? Iba yan. So, iba yan. Kaya isa naisip ko yung paano kaya yun? Nung may problema ka na sa sarili mo, problemahin mo pa yung ibang Hindi ko na rin nga po alam. Gaya nga po na sabi ni Kuya Erwin, litong na ako. Pero sa totoo lang, parang ako, I've learned the thing na, Lord, this is what you've entrusted to me. Kumbaga, I may not have enlarged capacity. Parang katulad nung nakaraan, parang sabi ko sa Lord, gusto ko na mag-resign. Parang, Lord, gusto ko na mag-resign. Ang tanong sa akin ng Panginoon, saan? Kanino ka magre-resign? Kasi you don't have any employer. Sabi ko, ay, oo nga po pala. Tapos parang kanina, before I left, sabi ko sa mom ko, dami kong iniisip. Sana palit na lang tayo ng utak kasi feeling ko mas okay mo yung... Sabi niya, oo nga. Sabi ko, sana ikaw na lang naging abogado. No? Pero those are just kind of thoughts. Pero ang sa akin is that, Lord, you have given me this capacity eh. And I need to work it out. Diba? So anong kailangan kong gawin? I have to work out on... Siguro, lagi ako... Parang last night, nag-work out, parang I do my mental walk. Ganyan. And I said to the Lord na everything. Parang lahat ng mga problema and everything. So Lord, it is not my problem. It is just what you've entrusted to me. So I'll give it to you. Yan, bago po tayo magtapos, mga quick tips and reminders muna tayo para maiwasan natin ang mga burnouts. Ate Hana. At sisimulan ko na nga po. Siguro para sa akin po, just to remind us that our time is not actually our time. Our time is really for God.
So sometimes we are too focused about a lot of anything. And sometimes we tend to please a lot of people. That's why we tend to do a lot of work for them. Sometimes may unsettled issues tayo. That's why nadadagdagan yung work natin. But one thing for sure is that hawak tayo ng Panginoon. At wala tayong dapat ikabahala whether one thing is not yet done. Ang ibigay mo sa Panginoon, Lord, I cannot commit on this, but I know that I am not indispensable in this world, na marami pang ako na maaari mong gamitin. And sometimes you have to give it to the Lord. Na, Lord, pwede bang gamitin mo to, i-train mo tong taong ito for him to do this task. And I know na hindi lang ako kasi maikli lang ang buhay ko dito sa mundo eh. And hindi ako yung makakapagligtas ng mundo. We cannot own everything and we cannot do everything at the same time. So, give it to the Lord, ibigay mo sa Panginoon, and God will see, parang I always say na, taste and see how good the Lord is. Okay. Ang natatanda akong verse sa Bible is, work as unto the Lord. So, you work as if, hindi lang as if, na knowing that the Lord is your boss. Kung ganun, the first thing you must do is to talk to your boss. Boss, ano bang gusto mong paggagawa ngayon? And then, you ask for His grace para tulungan ka na tapusin yun. And then work excellently. Do your work excellently. Kasi life is really a partnership between God and man. And sa partnership na yan, you do your best, you do your part, you do your best, God does His part. Ayan, sa akin naman po, let us not forget to enjoy life. Yan, at saka let us push ourselves din po to do some physical activities, recreational activities, kasi sabi niyo po kanina, Kuya Bong, di ba? Yun po yung nagbibigay din sa atin ng endorphins, and that acts as the natural painkillers po ng ating katawan. So, nagiging maganda po yung mood natin, nagiging stress reliever po natin actually. Mga kapatid, alam nyo, all of us, somehow, we have challenges, no? Every day of our lives, we're facing different kind of challenges. Minsan di mo alam kung anong unahin mo, no? Minsan di mo na alam, Lord, tinatry ko naman po i-figure out lahat eh, pero paano po talaga? Alam niyo, may isang talata sa Bible that somehow gives us wisdom. That Lord, teach us to number our days that we may live a life of wisdom. Isa sa mga bagay na nakakatulong sa akin, I always think that this is my last day. I don't think of tomorrow. This is my day. And I have to give my best for this day, for the Lord. So I just encourage you na may mga bagay na hindi na natin kayang i-delegate sa ibang tao. And let's be faithful to that. Our time with God, our time with our family, our time with, in the mission that God has entrusted us to do. Kaya mga kapatid, hanggat hindi si Jesus ang sentro ng buhay natin, I'm telling you, we'll always be tired. Kaya nga si Jesus Himself invited us to come. For those who are labor and heavily laden, come. Allow me to be your master. Allow me to lead you. Allow me to tell you what to do because I know exactly what is right for you. Kaya nga my burden is light and easy. Kaya mga kapatid, I'm inviting you again to pray with me kung sakali lang na you are living on your own with your own agenda and not with the agenda of God. I'm telling you, walang makakapagbigay sa'yo ng pahinga and you will always feel burned out. Kasi nga, parang ikinakaya natin with our own limited strength. And ang trabaho natin is for eternity. Ayun po. Tayo po yung mag-pray. Tayo po pasalamat. Panginoon, maraming salamat muli for reminding us, O God, na ang buhay namin napakaikli talaga. And Lord, kahit naman po kaming lahat dito, katulungan nyo rin kami. Kasi nakakalimot din naman kami. At minsan akala namin kami ang tagapagligtas. Father God, thank you for reminding us also na kayo ang Diyos namin and we can trust you. Na hindi yung ginagawa namin that will give us our daily provision. Hindi yung na plano namin. Kundi, Panginoon, kayo nagsabi, man shall not live by bread alone, but with every words that proceed out of the mouth of God. So Lord, teach us to always trust you. Teach us to always depend on your promises instead of our promises. And Lord, I pray, take over. Take control of our lives. Be the real Lord of our lives. And thank you, God, that with you, our Lord, you know exactly what's needed to be accomplished for the day. And it is you who desire for all of us to find rest in your presence. Thank you, God, in Jesus' name. Amen. Amen. So maraming salamat po muli mga kapatid. Kaya naman po, sa buhay na ito, para hindi tayo ma-burn out, ano man ang ating pagdaanan, umulan man, Umaraw. O bumagyo? Nandito lang ang
Payong Kapatid! Yahoo!